Ngayon ay Tuesday, kaya araw na naman upang samahan ko si Mama. At sa sobrang aga ko ngang maghintay, ayan, sarado pa ang tindahan dito ha Shade. Ito ang pinakang sentro ng aming sitio Malinig Shade mga kagala. At dalawang tindahan dito ang aming kinalakihan na. Pero sa ngayon, itong isa ay nagsara na muna. Kasi mas pinili ng mga anak nila na ang nanay nila ay nasa bahay na lang at gusto nilang makapiling araw-araw. Tabi din ng release ito mga kagala at yung bandang straight na yan ay papuntang Barangay GRS. At bandang dito naman sa may papagitna, yan ang aming plaza, may basketball court at may maliit kaming chapel na ginaganapan ng Flores de Mayo tuwing ikabuwan din ng Mayo mga kagala ko. At itong kabila naman ay papuntang Barangay Port Junction Norte, ang barangay na aming nasasakupan. Dahil ako ngayon medyo naiinip na namang maghintay kay Mama at ako'y nakakahalata na kani-kanina pa ako dito kaya minabuti kong puntahan na siya sa bahay. Kaya sabi ko baka mamaya ay nakalimot at tulog pa. Pagdating ko naman ng bahay ay naghahanda na naman pala siya. Sadyang halaan talaga minsan mga kagala si Mama ay may kabagalan kumilos. Normal na yun sa kanya. Kahit naman ng mga panahong bata-bata pa siya. Kaya ang ginawa ko, nandito lang ako sa bahay nag-i-stay upang hintayin siya kaysa naman mainip ako doon sa shade. Dito sa tabi ng aming bahay ay may nagkakailang puno ng mga kakao si Mama at malaki-laki na rin ang aming napapakinabang dito mga kagala kasi dati nabili kami ng tabliya pero ngayon ay hindi na dahil dito na kami namumuti ng mga bunga. At ito yung sinasabi ko sa inyo na dito sa probinsya ay likas na lang na tumutubo dito ang mga sili. Kaya hindi na rin kami bumibili. Kahit saan ka tumingin dito ay talagang maraming sili. Isasama ko na rin ipakita sa inyo ang mga bunga ng aming puno ng balimbing. Kaisa-isang puno lang yan mga kagala pero talaga napakarami palagi niyang bunga. Ang bunga naman niya ay kasarapan lang, hindi naman ganun katamis. Okay lang, sakto lang. Siguro may 5 taon na rin yan sa amin mga kagala at tuwan-tuwa dyan ang mga bata. Ito rin yung sili ni Mama pero ang bunga yan ay naputi na. Sa tagal-tagal ko ng paghihintay kay Mama, ayan sa wakas lumabas na rin siya ng pinto. Ganyan yan talaga mga kagala. Kaya dapat kapag sasamahan mo siya maaga-aga lang ipaghahandain mo na siya. Kaya lang matagal at matagal pa rin. Pero okay lang, wala ganun talaga. At dahil nga ako'y tapos na sa inyo mag-tour habang naghihintay kay Mama, ayan punta na tayo ng shade upang makaalis na tayo. Mga 20 minutes kami nagmotor upang pumunta dito sa opisina ni Mama. Joke lang, nagka-card kasi siya mga kagala every Tuesday. Kaya talagang obligasyon kong samahan siya every Tuesday kaysa naman paglakadin ko siya, malayo-layo din. Kaya sinasamahan ko na siya. Mga 1 hanggang 2 oras din ang aking binubuno upang maghintay sa kanya. Kaya naman ang ginagawa ko mga kagala, ako ay naglalakad-lakad, naghahanap din ng mapaglilibangan para hindi ako mainip sa paghihintay. Kasi hindi ko naman siya pwedeng madalain, ganun talaga yung lakad nila. Kaya naman ako'y para-paraan din, naglalakad-lakad lang ako tapos nangunguha ng mga shell, ayan tulad nito. Ito mga kagala yung sihi, masarap yan, nilalagyan ng luya parang luto ng tahong. Kung nature lover ka, hindi ka naman talaga maiinip dito kasi sa makikita mo lang sa paligid talagang napakaganda na. Dito mga kagala, dito mo mapapansin na talagang maraming puno dito ng mga bakawan at halata mo talagang inaalagaan nila dito yan kasi ayan halos talaga nagsisiksikan ang mga puno. Dito naman sa side na to mga kagala ay naka-experience ako nun manguha dito ng bagungon. Yung mga susong malalaki mga kagala na itim, bagungon ang tawag dito. Nako, naalala ko dito, ako'y grade 3 pala ang sobrang kagalaan ko. Sa layo ba naman ito sa amin ay nasundo ako ng mama ko dito ng pamalo. At taong 1993 noon. Ayan, nandito na tayo. Nakaabot na tayo dito sa aking pinagtatambayan. Dito lang talaga ako makakagala, nananatili kapag naghihintay kay Mama kasi napakasarap. Napakatahimik ng pakiramdam, tapos maririnig mo lang yung huni ng mga ibon. Kaya naman kapag may time akong mahaba-haba pa, hindi ko kinakalimutang dalhin itong aking bangko. Tapos dito lang ako nagpapahipahinga, magdadala ako dito ng kape at magkakape ako. Pinagdala pa nga ako ni Mama ng 2 tasa sana at sabi niya sasama din daw siya upang magkape. Pagdating naman namin dun sa card niya, biglang sabi niya mauna na lang daw ako at bahala na kung siya isusunod. Kasi may re-revisahin lang daw siya sa kanyang ma'am para sa kanyang card. Kaya naman ako'y tumuloy-tuloy na mag-isa dito. Sabi ko sa kanya kapag okay na siya ihintayin ko na lang siya dito. Kaya ayan, chill lang muna ako mag-isa habang pinakikinggan ko mga awit na mga ibon. Hindi na naman ako mga kagala bago sa ganitong pagtatambay sa tabi ng aplaya or dagat kasi nga bata pa lang ako ay lagi na ako nakasunod sa papa ko para sa pagbubukid. At ang binubukid namin noon ay malapit din lang sa ganitong dagat kaya pag wala na akong ginagawa at nakapagluto na ako para sa kanya, ako ay tumatakbo na dito sa dagat at ganito lang ang gawa ko, paupo-upo din lang.
At habang ako ay nakikiramdam, maya-maya sabi ko, ano kaya yung parang medyo maingay. Kaya naman ako parang hindi nakatiis, hindi ako mapakanali. Talagang sabi ko parang ahas, parang tao, parang ewan. Dahan-dahan ako talagang sinubo ko na. Tapos nung papalapit na ako talaga hindi ko siya makita. Sabi ko baka naman kuray. Aba nang tumagal-tagal nakita ko yung pala yung ating kaibigang daga. At ayun na nga yung ulo niya oh. Ayan, gagalaw yan. Ying, ayun na. Tapos dito sa baba may bangka lang pala. Kaya naman parang medyo nawala na rin yung kaba sa dibdib ko. Kasi sabi ko ako lang kasi mag-isa talaga dito sa gubat. Kaya itinuloy ko na ulit ang aking pagkakape habang nakikinig ng mga awit ng mga ibon. Pero hindi rin naman nagtagal, itinapos ko na rin ang aking pagkakape kasi sabi ko, lampas 1 oras na akong nandito. Naghanda na ulit ako ng mga gamit upang mag-impake na para bumalik na ulit ako kay mama. Kaya sabi ko baka mamaya naiinip na siyang maghintay sa akin. Kaya tara na mga kagala, balik na tayo at baka naiinip na si mama. Saka naalala ko may nagtitinda nga pala doon na bibingka, baka hindi ko na maabutan. Kaya utay-utay na ulit tayo maglakad. Pero dito mga kagala, kahit mag-isa ka lang ay wala ka naman dapat na ipangamba kasi mababait naman ang mga tao dito at safe ka maglakad. Yun nga lang kapag hindi ka sanay sa mga kaluskos, dun ka kakabahan kasi iisipin mo, akala mo kung ano na. At bago nga pala kami tuluyang umuwi ni mama, iinaya ko muna siya dito sa pier ng Pantalan. Kanina pa nga pala tayo mga kagala nagkukwentuhan pero hindi ko nasabi sa inyo kung nasaan kami. Nandito nga pala kami mga kagala sa Sitio Pantalan dito sa Barangay Luhong. At dito na talaga mga kagala nakaugulian ko na lagi itong binibisita kapag ako'y pumupunta dito. Napakatahimik lang mga kagala ng lugar na ito kaya talaga masarap dito maglakad-lakad, mag-relax-relax, lalong-lalo na sa umaga. Napakalinaw din ng tubig dito kung gusto mong maligo at bumaba dyan, kung saan mo gustong bumaba ay pwedeng-pwede kasi makikita mo naman kahit saang banda ay may hagdan. Nakakatuwa lang talaga dito mga kagala, bukod sa hindi ganong masyadong maraming tao ang dumadayo upang maligo ay napakatahimik. Ayun nga pala si mama nakasama ko, hindi rin nagtagal ay umuwi na rin kami at dumiretso muna kami dito sa palengke ng Barangay GRS upang mamili ng aming mga ulam. Ito na nga pala ngayon ang bagong palengke ng Barangay GRS sa mga hindi pa lang updated at sa mga hindi pa nakakauwi. Ito na siya ngayon, napakalaki na at napakalaki na rin ang ipinagbago. Napakaganda na rin mga kagala ko. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!